Patuloy po nating sinusubaybayan ito pong Senate Flix sa pagitan po ni Mayumi at ni Makisig. Hindi. Si Senator Alan Peter Cayetano po at saka si Senator Ping Lacson patuloy pong merong world war. Pero mukhang delikado dito si Alan Peter Cayetano kasi nagsasalita ito po si Lacson na meron pong ebidensya samantala itong si Cayetano puro salita lamang sa harapan po ng social media. Ano po ba ang latest sa pagitan po ng dalawa? Meron pong kiniklaim ngayon si Senator Lacson kaugnay po ng reclamation diyan po sa Laguna Lake, bahagi po ng Taguig City. Sa balita po ng Bilyonaryo News Channel, nakalagay po ang mga sumusunod. Senator Panfilo Ping Lacson claimed Philippine Reclamation Authority officials said they were allegedly harassed and intimidated by Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano as scrutiny over Taguig City's controversial lakeshore reclamation projects intensifies. Nako! Totoo kaya ito? Inaharas na nitong si Alan Peter Cayetano ang ilang mga staff ng Philippine Reclamation Authority or PRA? Sa post po na ito ni Senator Ping Lacson kahapon, mayroon pong titulong Sino ang tunay na malulunod sa katotohanan? August 4, 2026. Malulunod sa katotohanan. Our Taguig City case study has opened a cauldron of worms after my meeting with Philippine Reclamation Authority official last night. From ghost slope protection projects to illegally reclaimed tracts of land covering Laguna Lake. Aside from the PRA and the Ombudsman, we will closely coordinate with the DPWH Central Office, LLDA, and other concerned agencies not only to jail the crooks behind these grossly anomalous and patently illegal activities. Mukhang talagang nilalayo na nitong si Senator Lacson na ipakulong kung sino po ang mga nasa likod ng mga maanumalya pong proyekto na ito na binabanggit po niya. But also, forfeit the already reclaimed lakeshore areas in favor of the national government. There is no turning back. Wala na daw po itong atrasan, mga tol. Anong kahihinat ng kaya dito nitong si Alan Peter Cayetano? Sa partikular po ng balita na yan, basahin po natin ang sinasabi po dito sa web page ni Senator Lacson. Investigasyon sa mga ghost project sa baluarte ni disgraced ex-SP Cayetano nagbukas ng cauldron of worms sa illegal na reklamasyon. Ipapapurpit sa pamahalaan ang na-reclaim na lupa. Si disgrasyadong ex-Senate President Alan Peter Cayetano ang maaaring malulunod sa katotohanan matapos matuklasan ni Senator Panfilo Ping M. Lacson at ng kanyang staff ang dagdag na kababalaghan na kinasasangkutan ng mga ghost slope protection project at illegal na reklamasyon sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Ayon kay Lacson, napatunayan ang natuklasan ng kanyang staff matapos ang kanyang pagpupulong nitong Lunes ng gabi sa mga opisyal ng Philippine Reclamation Authority or PRA, kabilang ang umano'y mga taktika ng pananakot na ginagamit ni Cayetano. Iginiit din niya ang forfeiture ng illegal na reclaim na lupa na pabor sa pamahalaan. Ito po yung kanyang partikular na post sa X. Malulunod sa katotohanan. Our Taguig City case study has opened a cauldron of worms after my meeting with Philippine Reclamation Authority officials last night. From ghost slope protection projects to illegally reclaimed tracts of land covering Laguna Lake. Aside from the PRA and the Ombudsman, we will closely coordinate with the DPWH Central Office, LLDA, and other concerned agencies not only to jail the crooks behind these grossly anomalous and patently illegal activities, but also forfeit the already reclaimed lakeshore areas in favor of the national government. There is no turning back.
Giit ni Lacson, kinumpirma ng mga opisyal ng PRA ang pagharas ni Cayetano noong tinalakay ang budget ng Office of the President noong November 2025. Ang PRA ay nasa ilalim ng Office of the President. The same officials likewise disclosed physical intimidation when they conducted on-site inspection along C6 in the lakeshore area where the illegal reclamation activities are taking place. Dagdag pa. Noong nakaraang weekend, binanggit ni Lacson ang mga ebidensyang nag-uugnay kay Cayetano sa mga reclamation project sa lakeshore development ng Taguig na umano'y walang kinakailangang mga permit mula sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Environment and Natural Resources. Ang mga proyektong ito ay pinondohan gamit ang mga alokasyon sa pambansang budget na inilaan para sa mga slope protection project. Noon ding panahong iyon, sinabi ni Lacson na ang mga resource person na may kaalaman sa mga naturang proyekto ay hinaras at tinakot, lalo na sa mga pagdinig ng komite. Grabe itong mga alegasyon na ito, mga tol. Noong nakaraang linggo, isinumite ni Lacson at ng kanyang grupo sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap mula sa hindi bababa sa 5 case study hinggil sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City. Ayon kay Lacson, ipinakikita ng mga ebidensya na halos kontrolado ni Cayetano ang mga operasyon ng DPWH at iba pang kaugnay na aktibidad sa Taguig City, kung saan napapalitan umano ang mga district engineer kapag kumikilos ang mga ito ng walang kanyang pag-abruba. Lumilitaw rin sa mga ebidensya ang posibleng 33% kickback scheme sa mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod. Hay nako, grabe itong mga alegasyon na ito, mga tol. Pero syempre, sasagutin niya ng sweet na si Alan Peter Cayetano, no? Ang sweet niya sa kanyang may bahay, ha. Tingnan niyo yung mensahe niya rito, no? Tayong mga lalaki, no? Dapat ganyan pala ka-sweet. Sorry dir, ha. Hindi kasi ako sweet, eh. Pero ito si Alan Peter Cayetano, sweet, ha. Baka di naman totoo yan. Baka di naman totoo, Alan Peter Cayetano. Ha? Kasi sabi ni Ramon Tulfo, bading ka daw eh. Hindi naman ako nagsasabi nun, si Ramon Tulfo. Ng incidents ng stunting. Lani Cayetano, my partner, wife, lover, love, good afternoon to you. Thank you for watching. May oras ka pala. So tamang-tama, nakita ko si Lani. Iniimbitahan ko ang lahat ng ating kababayan. Yan. Usually pag Christmas, usually kapag Valentine's or may malaking event. Hindi, ito, in fairness naman, no? Yung area na yon sa C6 bago mag-camp Bagong Diwa, maganda talaga, no? Talagang pasyalan siya. Nakapunta na po kami doon ng aking may bahay at mga anak. Kasama namin yung kapatid ko noong December, no? December or January yata. Last lang na December and January. Hindi ko lang matandaan yung particular na date. Pero maganda siya. Talagang puntahan siya. Pero ang tanong kasi, hindi naman pwedeng porket maganda wala nang nangyaring korupsyon. Yun ang dapat natin malaman. Kung wala namang korupsyon, di mas makabubuti dahil hindi lamang para sa City of Taguig yung pasyalan na yun, kung hindi para sa lahat ng mga Pilipino. Ang sa atin lang dito, mga tol, malaman natin ang katotohanan. Holy Week po, yung buong lakeshore area po ng Taguig, yung pong government side, kasi may side yung papunta na pong Pasig River na may mga private. But dito po sa Bikutan, for a few kilometers, yan po ay gobyerno lahat po. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks, iba't iba pong mga mga parks na Nadadaan ako lagi sa C6 merong reclamation doon na tingin ko pribadong kumpanya eh. No, 'yun ang dapat nating malaman. Kung kayo po'y pamilyar sa C6, halimbawa taga rito po kayo sa Taytay, Pasig, Cainta, Antipolo at may pupunta ng South, kadalasan diyan po tayo dumadaan sa C6. Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, sa dulo na 'yon, malapit na sa Camp Bagong Diwa. Pero may mga reclamation before that.
sa gilid, no? Sa gilid mismo ng Laguna Lake. At 'yon ang dapat nating malaman. Dito sa sinasabi niya, pretty sure tayo na gobyerno may-ari niyan, Taguig. Pero yung dito sa mga bungad na nadadaanan natin, yun ang dapat nating malaman. Pribado ba 'yon? At nung yun ba'y nireclaim, meron po bang kaukulang permiso? Dapat nating malaman ang katotohanan dyan. Para lahat sa tao na libre po ang mga paggagamit nila. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll. Yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay Tinawag na ni Alan Peter Cayetano na Senator Judge Troll. Ito pong si Senator Panfilo Lacson. Siya lang naman yung tinutukoy niya dyan, walang iba. Senator Troll, Senator Troll Judge. Ulitin nga natin yun, nakalimutan ko kagad bigla. mga parks na para lahat sa tao na libre po ang mga paggagamit nila. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll. Yun. Yung Senator Judge Troll, yun pala. Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga, so ngayon naman po ang sinasabi ay yung mga park na yan ay kukunin ng national government. So I have had the blessing po ng aking ama ay naging assemblyman ng Taguig Pateros Muntinlupa ng 1984 at ako naman po ay naging konsehal ng 1992, naging vice mayor, kongresista 4 na beses, dyan po sa siyudad ng Taguig at Pateros. So yung history po niyan na ilan administrasyon na po ay alam natin. In fact, ang una-una kong privilege speech po ay yung LLDA. I see the Laguna Lake, I see the authority, but where is the development? So kung gustong tignan po ni Senator Lacson, ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Ay, nako, yan ka na naman. Imbitasyon na naman. Tinatanggihan ka nang puntahan. No? Wag mo nang imbitahan si Senator Ping Lacson kasi ayaw niya na eh. Inilalatag ni Senator Lacson yung mga ebidensya. Ang better, Senator Alan Peter Cayetano, siguro doon ka mag-live sa mga lugar na sinasabi mo para mas convincing sa mga katulad po namin na hindi naniniwala sa iyo. Kasi sa mga DDS, kada live stream mo, naniniwala sila. Pero kami, ang hirap naming paniwalaan. Kaya para makumbinsi mo kami, doon ka na mismo mag-live. Tapos, ipakita mo yung mga sinasabi mo. At the same time, kung sakaling makaarating ito sa proper forum, harapin mo na lamang ng may kaukulang ebidensya. Kasi itong si Senator Lacson, ebidensya ang inilalatag laban sa iyo eh. Welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po? In fact, di ba, tinatanong ko sa DPWH at saka DPWH at DOTR, bakit yung Lakeshore na road na inapprove, I think sa Koreano inutang ngayon, bakit walang railway at kompleto ba to sa mga environmental impact, di ba? Pero dito po sa side ng Taguig, nakatatlong administrasyon na po yan. Aquino, Duterte, Marcos, gobyerno po ang gumagawa. So the coordination is government to government. Mostly po yan ay national government. So wag kayong mag-alala mga taga-Taguig, hindi po kayo mawawalan ng park. Pagka yan po inungkat, makikita po na dahil po sa local government from the barangay to the city, to the national government, na protektahan yung lugar na yan kasi naagaw po yan. Kung hindi po mga sindikato, may mga informal settler din. Again, babalik ako doon sa sinasabi kong nadadaanan natin Mukhang hindi lang naman yata yun ang reclamation dyan. No? Marami akong nadadaanan dyan sa along C6, bahagi ng Taguig, na nire-reclaim na pribadong undertaking siguro. No? At yun ang dapat naming malaman. Kasi yung pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano, na totoo naman, maganda namang pasyalan talaga yon. Wala namang doubt doon na yun ay sa gobyerno. Nung araw, pero meron din po mga sindikato, whether there marami pa isa-isang tao na kinakamkam ang lupa dyan sa may Lakeshore, kaya minabuti po ng napakaraming ahensya
Actually, napakaraming secretaries na ang pumunta dyan at matataas na opisyal ng gobyerno at lahat sila nagagandahan. Pag Christmas po, di ba, mahigit 20,000 a night ang pumupunta dyan sa Christmas Lights Park, no? So mga kababayan, thank you, Lord. Thank you, unang-una sa Panginoon. Thank you, Lord. Pangalawa sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong prayers. Doon sa nagdududa, thank you sa inyong benefit of the doubt. But pumunta kayo kasi makikita po nyo. Hanapin nyo yung pondo, hanapin yung project, nandun po talaga. So, dinadaan tayo sa hearsay, sa vague, sa argumentative. Pagbigyan na po natin kasi medyo, siguro masama pa loob sa mga pangyayari the last few weeks, di ba? But, as I said, ako ang hinahanap ko trabaho. Ang hinahanap ko maging productive. Wow. So, it's his choice kung hindi po siya Biglang naging trabaho na ang focus ngayon ni Alan Peter Cayetano, hindi na pag-atake sa gobyerno. Nung si Senator Lacson na ang kumilos at naglalabas na ng mga ebidensya, ayaw niya na ng politika, gusto niya trabaho na. tumutulong na mag-develop ng mga area. But ako po, whether it's Taguig Pateros, Metro Manila, mga lugar sa Visayas, sa Mindanao, kinagagalak ko po na Grabe ang sipag mag-vlog ni Alan Peter Cayetano, no? Biruin mo mga tol. No? Ayaw niyang gumamit ng tripod. Naka-live ka ng, sa bagay, 8 minutes lang ito. Pero nung nakaraan, naka-live siya ng 20 to 30 minutes. Hawak-hawak yung cellphone ng gano'n, naka-live. Nakakangawit po yun. No? Ako, ginagawa ko rin yung from time to time. Pero, pagka katulad niya, nasa loob ka lang naman ng opisina mo. Kasi nung gumamit ka lang ng tripod, para hindi ka na nahihirapan. Vlogger na vlogger talaga dati nga ni Alan Peter Cayetano, naging instrumento din po. Lahat naman tayo instrumento lang ng Panginoon, di ba? But naging instrumento tayo ng magagandang project yan na. all over the country. And the record is there. Naging senador ako 2007. So matagal-tagal na rin po. Kay Mateo from Vancouver, God bless you. Yan na! Love, Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang Yan na! Nagsha-shoutout na. Buti pa si Alan Peter Cayetano nagsha-shoutout. Tayo, di tayo nagsha-shoutout dito. Shoutout nga sa inyo. Jinskit, Ate Cholang, Mami Best Friend, Flaviana Avila, Rom Il, Badisha, Mirasol Maikong, Siren Pablo. oras. Ayun kasi kakampi niya Nako. lahat eh. Kakampi daw lahat, ha? Kasi kakampi niya. Totoo ba yun? Lahat. Matapang lang si Senator Lacson dahil kakampi lahat. Di naman. Nung panahon nga ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba, pinakulong siya. Tinangka siyang ipakulong, kinasuhan siya. Eventually, nakaligtas siya doon, na-acquit siya. No? Tapos, ito pong si Duterte, talagang nilabas din ni Lacson ang mga dapat niyang sabihin dyan. Hindi ganon. Mukhang tingin ko naman kay Senator Lacson, kung may ebidensya, paninindigan niya. Lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Syempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad at makikita nila na ito po ay isang modelo din na pwedeng gawin po sa Rizal at Laguna, around the Laguna Lake. Aside from others, konting trivia po, alam niyo po ba na ang buong Singapore ay kasya sa Laguna Lake? Ganon kaganda, ganon kalaki ang Laguna Lake. Sayang po, nagka-pandemic lang, kasi after Boracay, yung paglinis ng Boracay, yun ang tinutulak. Sa puntong yan, wala tayong problema dyan, mga tol. Ano? Talaga namang maganda yung area na yun ng Taguig. Pasyalan yun kapag may mga okasyon, holidays, pasyalan talaga yon. Pero ang dapat nating malinaw, kung walang illegal na nangyari. Pagka walang illegal na nangyari, pati dyan sa kahabaan ng C6 na yan, di purihin natin si Cayetano. Pero kung merong illegal, dapat managot. Mag-ingat po ang lahat at malakas ang ulan. Magkita-kita tayo later sa panibagong topic na ating pag-uusapan, impeachment trial, day 13 ni Vice President Sara Duterte. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always mga tol. Bye for now.